Isipin mo ang isang Pilipinas kung saan hindi Katolisismo ang nangingibabaw o dominanteng relihiyon, kundi ang Iglesia ni Cristo. Isang bansa ng politika, kultura at pang-araw-araw na buhay ay nakasentro sa isang organisasyong may striktong disiplina, malakas na pamumuno at matibay na pagkakaisa. Paano kaya nito nabago ang ating bansa? Ano magiging mukha ng gobyerno, edukasyon at media kung ang pinakamalaking pwersa ng pananampalataya ay ang INC? Sa video na ito, tatawid tayo sa isang parallel timeline kung saan ang Iglesia ni Cristo ang naging isang major religion sa Pilipinas at susuriin natin ang lahat ng maaaring naging epekto nito. Halina't maglakbay kasama ang Parallel PH. Sa alternate history na ito, sisimulan natin ang pagsasalaysay ng unang bahagi ng ika-20 siglo, taong 1914 pa lamang. Ngunit sa halip na dahan-dahang paglago, ang Iglesia ni Cristo ay biglang nakaranas ng napakabilis na pagangat sa bilang ng mga kaanib na pumapasok dito. Ang pagnanais ng mga Pilipino para sa sariling identity, paghahanap ng alternatibong pananampalataya bukod sa Katolisismo, at ang pag-usbong ng nasyonalismo ay naging perpekto upang ang Iglesia ni Cristo ay maging tahanan ng milyon-milyong mga Pilipino. Sa timeline na ito, mabilis na lumawak ang INC sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Hindi lamang sa mga urban centers gaya ng Metro Manila, kundi maging sa mga probinsya. Pagsapit ng 1930s, umabot na sa halos 25% ng populasyon ang kaanib nito. Pagsapit ng 1940s, bago pumasok ang ikalawang digmaang pandaigdig, sila na ang pinakamalaking religious organization sa bansa. Ang katangi-tanging disiplina at pamamalakad ng INC, isang sentralisadong pamunuan at malinaw na hierarchy, ay nagbigay dito ng kakayahang magkaroon ng organisadong relief operations, educational missions at pagbuo ng matatag na komunidad. Dahil dito, maraming Pilipino ang nadama ang pagiging saklaw at proteksyon ng kapatiran. Unti-unti, ang Iglesia ni Cristo ay naging simbol ng pambansang pagkakaisa. Sa panahon ng mga Hapon, naging mahalaga ang papel ng isang malakas na organisasyon. Sa alternate timeline na ito, dahil ang INC ang may pinakamaraming kaanib, mas mabilis silang nakapaghanda laban sa kaguluhan. Nagkaroon sila ng mga evacuation networks at community shelters. Dahil sa kanilang tight organizations, naging mas mababa ang casualty rate sa ilang rehiyon, kung saan sila ang dominanteng grupo. Hindi sila nakisangkot sa politika, ngunit dahil malawak ang impluensya, nagawa nilang tumulong sa humanitarian efforts at nagsilbing mediator sa mga sibilyan. Dahil dito, lumakas palalo ang tiwala ng taong bayan. Pagsapit ng 1946 nang makamit muli ang kalayaan ng Pilipinas, ang Iglesia ni Cristo ay may malaking impluensya sa pagpapatibay ng mga komunidad. Hindi sila pumasok sa gobyerno bilang regional party, ngunit naging malakas ang kanilang socio-cultural presence. Sa alternate timeline, dahil malaki ang demand sa kanilang sistemang disiplina, mas bahaga nilang naitatag ang mga paaralang pangkapatiran. Ang mga values gaya ng kaayusan, respeto sa pamunuan at komunidad ang naging batayan. Maraming mga magulang na bagamat hindi ma-INC ay nagpasok ng mga anak nila sa mga paaralan ito dahil sa reputasyon ng academic discipline. Dahil dito,
nagkaroon ng mas malaking role ang INC sa pag-shape ng national character. Ang wika at media ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa timeline na ito, mas naging prominente ang paggamit ng Filipino at iba pang mga lokal na wika dahil binigyan ito ng diin ng INC mula pa noong umpisa. Ang radyo, print media at kalaunan ay ang telebisyon na naging plataforma rin ng moral-centered programming at community building contents. Bagamat hindi tumatakbo sa politika ang INC bilang organisasyon, ang kanilang dami ay nagbigay ng malaking impluensya sa mga halalan. Kung sa real timeline, ang black voting ay may bigat na, dito sa alternative universe, ito ay napakalakas. Ang sino mang tatakbo para sa mataas na posisyon ay kinakailangang magkaroon ng malinaw na working relationship sa INC. Ngunit dahil sa kanilang disiplina at pag-iwas sa political corruption, nagkaroon sila ng reputasyon bilang stabilizing force. Maraming politiko ang natutong mag-focus sa public service dahil alam nilang hindi tuturuan at hindi susuportahan ng INC ang sinamang sangkot sa katiwalian. Sa timeline na ito, mas maaga ring na-reform ang ilang sistema ng gobyerno dahil sa moral pressure na dulot ng dominanteng religious community. Dahil ang INC ay isang homegrown religion, ang Pilipinas ay nagkaroon ng mas malakas na national religious identity. Sa halip na maging bansang malakas ang impluensya ng mga banyagang simbahan, naging unique ang Philippine spiritual landscape nito. Nagkaroon ng mas matibay na sense of unity at pagiging distinct nito sa buong Asia. Maraming gusali at komunidad ang na-develop ng mas maaga. Sa alternate history na ito, ang mga kapilya, school networks, community centers, at iba pang mga pasilidad ay nagsilbing modelo ng urban planning. Maaari ring sabihin na nagkaroon ng mas organisadong slum rehabilitation programs dahil malaki ang emphasis nila sa maayos na tirahan at komunidad. Isa pang malaking epekto ay ang INC Employment Network. Dahil organisado ang kanilang labor coordination, mas maagang na-regulate ang unfair labor practices sa ilang rehiyon. Nagkaroon din ng mas mabilis na skills training programs na nakatulong sa pag-angat ng middle class. Bagamat ang INC ang major religion sa alternate timeline na ito, malaya pa rin ang ibang pananampalataya. Gayunpaman, nagkaroon ng mas malakas na emphasis sa religious dialogue dahil malaking sektor ng lipunan ang nagdanais ng peaceful coexistence. Dahil dito, mas maaga ring na-establish ang government commissions na nakatuon sa interfaith collaboration. Sa pangkalahatan, ang Pilipinas sa alternate universe ay mas cohesive, mas disiplinado, at mas organisado, ngunit may hamon din tulad ng balancing power, pagprotekta sa religious minorities, at pag-iwas sa sobrang centralization. Gayunpaman, mas naging matatag ang bansa dahil sa malaking emphasis sa unity at kapayapaan. Kung ang Iglesia ni Cristo ang naging major religion sa Pilipinas, malamang ay ibang-ibang direksyon ng ating kasaysayan, mula politika, edukasyon, hanggang pambansang identity. Walang perpektong timeline, ika nga, pero ang alternate history na ito ay nagbibigay daan upang pag-isipan kung gaano kalaki ang epekto ng pananampalataya sa lipunan at kung paano nito kayang hubugin ang kinabukasan ng isang bansa. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng speculative storytelling, siguraduhin mong i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang parallel PH episodes. Comment mo rin kung anong alternate history topic ang gusto mong sunod nating talakayin. Maka-suggestion na ang susunod nating gawing parallel timeline.